Hapon. Pagkatapos mo, So, mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin, mga minamahal natin mga pasahero. mag-pray si Kami po ay mga misyonary ng Seventh-day Adventist Church. Papasalamat po tayo sa ating Panginoong Diyos na tayo po ay makarinig ngayon ng kanya pong mga salita. Kami po ay kapwa ninyong mga pasahero din na mamasahe sa upuan na aming pong inuupuan. At kami ay patuloy na magbabahagi ng salita ng ating pong Diyos. At aming pong itong ipaglilingkod sa inyo. Magbabahagi rin po kami mga pinamalaming mga kaibigan ng mga pamasahin na ito po ay pinamagatang The Truth About the Ten Commandments. Ito po ang mga aklat na aming pong ipamahagi, libre po ito. At ito po ay inyo lamang pong tanggapin dahil ito po ay kaloob ng Panginoong Diyos sa atin na ating pong marinig ang kanya pong mga salita at mababasa din po sa ating pong mga banal na kasulatan. At ang inyo pong lingkod, si Brother Joel Batan-Batan, lima po kaming magkakasama ngayon, ang ating pong videographer, si Sister Liberty Lagarisa. Sa mga nagnanais na makuhaan ng ating pong mga video, pwede po kayo pumakamay-kamay at inyo pong masundan tayo sa Bus Preaching Ministry, Jewel Sharing Hope sa Facebook, ganoon din naman sa Public Preaching Ministry sa page natin sa Facebook. Patuloy din po na ninyong subaybayan sa YouTube ang ating rin pong mga na-uploads na mga video. Sa mga kaibigan natin, mga kapatid, na sila hindi papayag na makuhaan ng video, maaari po kayong yumuko para hindi po kayo makita sa ating pong camera. Ayan po mga kaibigan, mga kapatid, ang ating pong tagapagbahagi ng salita ng ating pong Panginoong Diyos. Ating pong kasama ngayon si Brother Christian Flores, isang theologian student ng Nagapio Adventist College. At ang ating pong tagapagbigay ng mensahe ng awit na ating pong mapakinggan din sa hapong ito ay isa pong kabataan, Sister Chia Bacolod, isang graduate student o kaya siya po ay tapos sa kanya pong kurso na isang medtech. Mga kaibigan, mga kapatid, ang paglilingkod po ng salita ng ating pong Panginoong Diyos, ito po ay isang pagpapala sa bawat isa sa atin. Opening prayer Tayo sa po, niya. ang opening prayer natin, ang maghandog ng panalangin para po sa ating lahat, sa ating pong Diyos. Walang iba, ang ating pong kasama, isang principal ng private school, si Sister Teresita Denia. Ating pong hingan muna ang panalangin at pagkatapos tayo po ay makinig ng awiting makalangit at ating pong pakinggan ang salita ng ating Panginoon. Amen. So we pray. Most gracious Heavenly Father, maraming salamat sa pagkakataon na ito na kami ay makapag-aral dito sa bus. At pagpalain mo Panginoon ang driver, ang konduktor, sa kanilang paghayon na tuloy na paghanap buhay. Mabigyan mo sila ng maraming hanap buhay, maraming pasahero upang sila ay maging pagpapalawin sa kanilang mga pamilya. Pagpalain ng mga pasahero na kasama namin ngayon. Nawa Panginoon, ang inyong banal na bendisyon ay maranasan din nila na sa kanilang paglalakbay at pagkikinig na iyong banal na salita, sila man ay mabago sa pamagitan ng inyong presensya. Amen. Salamat sa banal na Espiritu na nasa kalagitan namin na bibigay ng pangunawa sa kanilang mga puso at isipan habang kami ay makikinig ng iyong mga banal na salita. Salamat Panginoon sa iyong pangako nito maging kasama namin. Lahat ng ito aming hinihiling. Alang lahat sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Bluetooth has been connected.
sa piling mo, Panginoon, makakamtan buhay na lang hanggan. Kaya ba ng hawak ko ngayon? Sa kabilang mundo'y di ko madadala, ngunit sa piling mo, Panginoon, walang halaga. Yaman ang mga ito. Tanging kailangan ko. Sa hirap at dusa, karamay ka, wala nang nais pa. Basta't kasama ka, pagmamahal mo ay tunay. Dapat at di magbabago, kailan pa man mananatili ang puso ko sa piling mo, Jesus. Kaya ba ng hawak ko ngayon? Sa kabilang hindi ko madadala, ngunit sa piling Panginoon, walang halaga. Yaman ang mundo ito. Tanging kailangan ko. Sa hirap at dusa, karamay ka, wala nang nais pa. Basta't kasama ka, pagmamahal mo ay tunay. Dapat at di magbabago, kailan pa man mananatili ang puso ko sa piling mo, Jesus. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kaibigan. Magandang hapon. Sa mga oras na ito, nais lamang po namin magbigay inspirasyon sa bawat isa na kung saan atin pong balikan ano ba talaga, saan ba talaga tayo nagwala, sino ba ang lumalang sa atin, mga kaibigan. Sa paaralan, tinuturo po sa bawat isa sa atin na tayo ay nagmula sa unggoy. Kay Charles Darwin theory. Meron pong theory na Big Bang theory na kung saan tayo ay nagmula daw sa isang malaking pagsabog at doon na naporma ang sanlibutan. Ano nga ba ang tinuturo sa atin ng Biblia, mga kaibigan? Ako po pala ay si Brother Christian Flores, nag-aaral po ng ministerial AB Theology student sa Naga, at ngayon po ay tamang mga bakasyon po sa mga oras na ito. Ayan. Ano po ba ang sinasabi sa atin ng Biblia ng ating Panginoon?
atin pong alamin saan nga ba tayo nagmula, Yan lang po kuya. mga kapatid. Dito po makikita natin kung babasahin po natin ang ating pong mga Biblia. Ang Biblia po ay isang regalo na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. At ang bawat isa sa atin ay nagnanais na makatanggap ng regalo. Sabi po dito mga kapatid, mga kaibigan, sa Revelation, mapalad ang bumabasa at nakikinig ng kanyang salita. Yan, sa mga oras na ito, nais po naming dalhin sa inyo sa loob ng bus ang salita ng ating Panginoon. Okay, magsimula po tayo mga kaibigan na basahin ang Genesis. Dito po, may kita po natin, sabi po dito, in the beginning, God created the heaven and the earth. Dito po, mababasa natin Genesis 1:1. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of the God moved upon the face of the water. Sige po, pwede po kayo. Dito po, sa creation mga kaibigan, ay alam po ba natin ang pagkasunod-sunod ng pagkalikha sa atin ng ating Panginoon? Ngayong hapon po mga kapatid, mga kaibigan, nais ko pong dalhin sa inyo ang pagkasunod-sunod ng kung paano tayo nilikha ng ating Panginoon. Una po mga kapatid, mga kaibigan, para po hindi tayo malito sa creation, nakikita po natin, meron po siyang sequence, meron po siyang beauty. Ang una pong nilikha ng Panginoon ay universe. Ayun po yung first day. Sabi po dito, and God said, let there be light, and there was light. Verse 4, and God saw the light that it was good, and God divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness He called night. And the evening and the morning were the first day. Ano nga po yung unang araw? Ito po yung universe. Ang ikalawa pong araw na nilikha ng ating Panginoon, na ginawa ng ating Panginoon ay may pinatungkulan sa sky and sea, sa kalangitan at karagatan. Sabi po dito sa Genesis, ang ikalawang araw po ay, and God made the firmament and divided the waters, which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so. Dito po mga kapatid, ang ikalawa pong nilikha ng ating Panginoon ay kalangitan at karagatan. Ayan po. Ang pangatlo po ay dry land at ang ating mundo. Ayan po, yun mga kapatid. Una po ay universe, pangalawa kalangitan at karagatan, pangatlo po ay dry land and ang ating pong mundo kung saan makikita po natin sa solar Hirap system, mag-video meron po kasi tayong daming tao puno. kinakabilangan. Ang pang-apat po ay ano po? Sun, Moon, and Stars. Mababasa po natin yan dito sa book ng Genesis, na kung saan sa unang paglikha ng ating Panginoon, ano po yun? Yun po ay yung universe, kung saan yung araw at ang buwan at mga between ay ilalagay doon ng ating Panginoon. Nasusundan niyo po ba mga kapatid? At sa pang-lima po ay may connection po siya sa pangalawang nilikha. Ano po yung pangalawa? Sky and the sea. Ano pong meron sa langit? Meron pong mga ibon at sa dagat ay meron pong mga isda na ating makikita. Ayun po ang pagkasunod-sunod. Ang ika-anim po, ano po ang nilikha ng ating Panginoon? Tayo pong mga tao. Nilikha tayo ng ating Panginoon sa galing po saan? Sa material? Sa clay o sa
lupa. At alam natin na tayong mga tao kapag namatay ay babalik din po tayo sa lupa na ating pinanggalingan. Tao ang ika-anim na nilikha ng Panginoon at mga gumagapang, mga hayop na gumagapang sa lupa, mga kaibigan. Ano po yung ikapitong araw na nilikha ng ating Panginoon? Nasusundan niyo po ba ang aking pong mga sinasabi? Ito po ay patungkol sa creation at kung gaano kabuti ang ating Panginoon na nagdala sa atin sa mga oras na ito. Ang ika-anim po ay tao at mga hayop na gumagalaw sa lupa. At ang ikapito po ay sino po dito yung mga napapagod? Yes, lahat tayo mga kapatid, mga kaibigan ay napapagod. Ang Panginoon, kung siya ay nag-create, Boss, ano na po muna, boss? Doon sa likod, oh. Kaya ko po dito. naggawa din siya ng araw para tayo ay Saan po muna, sir? makapagpahinga. Ayaw po ang puntahan Which dito, ma'am. is ito po Dito, yung ma'am. ikapitong araw. Bago pa po nagkasala ang tao, ang Panginoon ay nagnanais na tayo ay makasama. Dahil sa kasalanan, mga kaibigan, tayo ay napalayo sa Kanya. At ang ikapitong araw ay hindi na natin madalas na exercise. Ito ang regalo ng ating Panginoon. Which is ito yung Sabat na sinasabi natin. Bakit ko po ibinabahagi sa inyo ang patungkol sa creation, mga kaibigan? Alamin po natin, mga kapatid, na ito po ang ating pundasyon bilang isang tao. Hindi po tayo galing sa unggoy na nag-evolve. Hindi po tayo galing sa isang pagsabog na dinulot ng mga stars. Ngunit galing tayo sa Panginoon. Nilman niya tayo galing sa clay, sa lupa, at hiningahan niya ang ating mga bibig. Si Adan, si Eva, si Adan ay nagkaroon ng buhay. Pansinin niyo po, mga kaibigan, na napaka-espesyal ni Adan. Hinulma at binigyang buhay. Sa 6 na ginawa ng ating Panginoon, si Adan lamang ang kanyang hinawakan at binigyan ng buhay galing sa kanyang bibig. Napakahalaga, mga kapatid, mga kaibigan, na malaman natin to. Sa eskwelahan, maaring hindi ito nasasabi ng ating mga teacher. Ngunit, nananais po namin na inyo pong malaman ang katotohanan likod sa mga kwento na ating napapakinggan. So, atin pong pag-uusapan ang sinabi po sa Matthew atin pong pag-uusapan sa mga maikling oras ang sinabi po ng ating Panginoon dito sa Matthew 5 verse 17 to 19. Dalawang verse po. Sabi po dito ng ating Panginoon, "Do not think that I came to destroy the law of the prophets. I did not came to destroy, but to fulfill. For assuredly I say to you, till heaven and earth pass away, one dot or one little will by no means pass from the law, till all is fulfilled. Whoever therefore breaks one of the least of these commandments, and teaches men so, shall be called least in the kingdom of heaven. But whoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven." So tatawagin po pala tayo na great sa kaharian ng langit kung alam natin ang patungkol sa ating Panginoon. Dito po, bakit ito nasabi ng ating Panginoong Hesus? Sinasabi ng karamihan na ang Sabat ay napako na sa krus at hindi na tayo kailangang mamahinga. Tama po ba? Magpahinga? Kailangan nating mga tao na mamahinga kasama natin ang ating pamilya at ang ating Panginoon. Pero, in summary, mga kaibigan, dito po makikita natin na ang ating Panginoon ay naglaan ng espesyal na araw para makatagpo natin siya.
Sino po yung may mga sweetheart dito? May mga mahal sa buhay. Di ba Ikaw. naglalaan tayo ng date para sa espesyal na tao? Ang ating Panginoon sa creation ay naglaan din ng date para sa kanyang nilikha, which is ito po yung Sabat. At yung Sabat po mga kapatid ay nakapasok po siya sa Ten Commandments na ninanais ng ating Panginoon na sundin. Sa mga oras na ito, mga kaibigan, bakit po ba natin kailangang sundin ang utos ng ating Panginoon? Para tayo ay magkaroon ng kapahingahan. Sapat po ba yung pagpapahinga ninyo mga kaibigan tuwing uuwi kayo sa bahay at paggising magtatrabaho na lamang? Magtatrabaho ulit? Remember, during creation po, ginawa tayo ng Panginoon na perfect. Dahil sa kasalanan at hindi pagsunod sa kanyang utos, kinain ni Adan at ni Eva yung punong kahoy doon sa gitna ng halamanan ng Eden. Kaya tayo ay nagkasala at tuluyan na napalayo sa ating Panginoon. Pero sa isang tao, dahil sa ating Panginoong Hesus, tayo muli ay ibinalik ng ating Panginoon sa piling niya. Kung tayo ay patuloy na susunod sa kanyang kagustuhan, sa kanyang salita, tayo ay mamumuhay ng mayroong kapayapaan at pag-asa sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. So, mga kaibigan, nais po namin basahin nyo po ang amin pong napamigay na mga pulyetos at amin pong, meron po yung pangalan at number. Kung nais nyo po, may mga tanong po kayo, maaari nyo pong i-contact or tawagan si Brother Joel sa kanya pong patuloy na paglilingkod dito sa Bus Ministry. Dahil mga kapatid, first time ko po ito at ako po ay babalik na rin sa pangaralan sa Bicol, ay nawa sa mga simpleng ganitong pagkakataon ay ituon po natin ang ating mga pandinig at pakinggan natin ang ating salita ng Panginoon at sumunod sa kanyang kalooban. Nawa pagpalain ng bawat isa sa atin at meron po kayong aral na napulot, kwento na nagmula sa ating Panginoon. Yun lamang po and God bless po sa bawat isa. Amen. Prepare ka rin isang kanta pagkatapos na. Prepare ka rin isang kanta pagkatapos na. Prepare ka rin isang kanta pagkatapos na. Okay lang? Sabihin mo. Ha? Prepare ka lang ng kanta. Wala ka nakaprepare? Araw-araw may tungkol sa'yo. Araw-araw mabibigo ka. Minsan iiyak pa. Araw-araw naghihirap. Araw-araw magsisikap. Magtatrabaho na makaya. Di naman sasaya. Bawat kamag-alala may lumikaya sa'yo. Siya ay malaya sa'yo dahil siya'y kaibigan mo. Bigat ka lang at siya'y handang magbigay kaligayahan. Siya si Jesus na tagaligtas lagi ang Diyos.
Ay, nakakatamat ka. Saan kaninong video? Kaninong video? sa'yo. Kasi sabihin, Kailangan siya'y handang ah, bravo ka. kaligayahan. Siya-siya sa Diyos na nagkaligtas. Nagitan niya sa'yo. Pasalamat sa sponsor. Amen. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon. At makikita natin ito sa cross, mga kapatid, mga kaibigan. Na kung saan, ano pong mapapansin natin sa cross? Siya po ay wide open arms na lumalapit sa atin at kumakatok sa ating mga puso. Ang nais lamang ng ating Panginoon ay lumapit tayo sa Kanya. Sa mga oras na ito, akin po kayong inaanyayahan at isa pong malaking pribilehiyo na akin po kayong makasama sa panalangin. Tayo po yung manalangin. Mapagpala naming Diyos Ama na nasa kaitaas-taasan ng mga langit, may-ari po ng aming pong mga buhay, sa inyo po mula ang lahat ng aming pong mga pangangailangan. Sa mga oras na ito, Ama, amin pong ibinabalik ang papuri at pasalamat sa inyo pong dakilang pangalan, na kung saan patuloy niyo po kami sinasamahan, iniingatan sa araw-araw na pagbiyahe, pagpasok sa mga trabaho, sa aming pong mga pangaralan. Ngayon din, Panginoon, kami pong pinapasalamatan sa mga oras na ito na naging part po kami ng Bus Preaching Ministry. Naman, Panginoon, ang mga taong narito na nakapakinig ng inyong pong salita, ay patuloy niyo pong pagpalain at magbunga, Panginoon, sa kanila ang inyong pong mga salita at aral. Punungan kami, Ama, na masumpungan, Panginoon, sa inyong pong ikalawang pagparito at sama-sama kami diyan maninirahan sa langit na bayan. Marami pong salamat, Ama, sa biyaya ng buhay na taglay po namin sa regalong ito. Marami pong salamat, Ama. Ipagpatawad niyo po kung saan niyo man po kami nasumpong nagkulang at nagkasala, maging ito man ay lihim o hayag. Kailan pong aming samot hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami pong salamat sa inyo pong pakikinig, mga kaibigan. God bless po sa bawat isa sa amin. Microphone.